Anong latest mga kababayan? Eto, Senator Tito Soto mga kababayan, sinisi si Senate President Chis Escudero sa pagkaantala ni umano ng impeachment trial ni BP Inday mga kababayan. Naku po mga kababayan, no? Di ba? Same partido lang sila mga kababayan tapos ngayon, di ba mga kababayan? Tila nag-ano na mga kababayan Nagkasalungatan na mga kababayan. Eto, pakinggan natin ang balita ng Bumbu Radyo mga kababayan. Pakinggan natin. Ibinunto naman ni Senator-elect Tito Soto III ang sisi kay Senate President Francis Chief Sinisisi. sa pagkaantala nga ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Soto, dapat ay agad na nirefer sa Committee on Rules ang impeachment complaint matapos itong matanggap ng Senado noong Pebrero 5. Ayon kay Soto, 3 oras ang pagitan bago sila mag-adjourn at kinakailangan ay nasa 15 segundo para i-refer ito sa komite. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito anya nire-refer. Nasa kamay pa rin anya ito ng Senate President. Naipasa ng House of House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara sa Senado ilang oras bago mag-adjourn ang Kongreso para sa halalan. Nanawagan naman si Soto na agad na mag-caucus ang Senado upang desisyonan kung bubuo na sila ng impeachment court. Binigyan din niya na kung magpapatuloy ang pagkaantala, maaaring magkaroon ng natural death o namamatay na lamang itong kaso bago pa matapos ang 19th Congress. Inamin niyang huli na ang Senado sa aksyon. Pero naniniwala Huli na raw mga kababayan. upang ituloy ang proseso bago magsimula ang bagong Kongreso sa Hulyo. Wala pang pahayag naman si Senate President Escudero sa mga banat na ito ni Soto. Kinakailangan naman ng 13 boto upang makabuo ng impeachment court at maisulong ang paglilitis laban kay VP Sara. Diba mga kababayan? Mukhang si Tito Sen mga kababayan ay talagang may balak talaga magiging magiging Senate President ulit mga kababayan. Di ba po? Di ba? Sa tingin niyo mga kababayan, bagay ba si Senator Tito Soto na magiging Senate President ulit mga kababayan? Or yung pangbato natin syempre, walang iba kundi si bagong Senador Rodante Marcoleta mga kababayan. Di ba? Mukhang mas bagay yun mga kababayan kasi abogado di ba po? Sa tingin nyo, kabayan. Samantala mga kababayan, Chis Escudero, naku po, ayon kay Bus Jojo de Guzman TV mga kababayan ay kunwari kinalaman si Marcos Jr. mga kababayan. Pero spotted pala. Nandyan pala mga kababayan, invited na invited syempre no. Eto, pakinggan natin yung reaction dito ni Bus Jojo mga kababayan. Eto. Nakita niyo dito, kasama si Chis Escudero dito sa Jones Bridge lighting ceremony kahapon. Kasama niya yung mga bangag. Pero kung matatandaan natin, itong last week na ito, or few days ago na ito, kung saan parang binibira ni Chis Escudero yung si Tambalus Lustos o yung House, parang kinakalaban yung administrasyon ng dating. Kasi alam natin na gustong-gusto naman ng administrasyon ito yung impeachment kay VP Sara. Pero lumalabas na yung kanyang pag-postpone na parang magiging alanganin na yung impeachment is somehow you are defying the government. Yung gobyernong gusto nilang ituloy yung impeachment. Kasama na yung mga dilawan, yung mga kaliwa na kinokondina na si Chis Escudero. Kaliwat kanan, Rizal Toveros, Franz Castro at kung sino-sino pa dyan na parang may political circus na may alitan na yung Senate at ng House.
But, makikita natin magkasama itong mga mokong na to. Diba? Sabi ko sa inyo, pinaglolo ko lang tayo ng mga ito. Kasi kung mapapansin ninyo, yung mga taong kumakalaban sa gobyernong ito, immediately may kinalalagyan. May kinalalagyan. Parang ano Tama na ka eh, dyan, Boss Joe, may tama. action na ang gobyerno. Pero bakit ito kay Cheese Escudero? Wala. Nga nga. Nakita mo pang magkakasama sila. Kaya nga, naisip ko at binabalikan ko, si Jaime Marcos, banat ng banat sa gobyerno. Yes. Ilang beses na rin itong nagpahiring. Tama. Pumapabor sa mga Duterte. Pero ni minsan di natin nakita na ginugurgur or pinopersecute ng gobyernong ito. Kasi kung tayong gagawa niyan, ora mismo may kalalagyan ka na kagad. Pero itong like si Cheese Escudero, Jaime Marcos, bira sila ng bira. Pero wala namang nangyayari sa kanila. So parang kung titignan ko dito, parang ganito yung kanilang gameplay. Ito yung playbook nila na let the people know that we have chaos na kunwari nag-aaway tayo. Kumbaga, make your enemy closer para makita mo. Kasi, halimbawa, pag ganyan ang pinagsasabi ni Cheese Escudero, di ba sasabihin niya, uy, salamat, thank you, Cheese Escudero. Uy, salamat, Jaime Marcos for doing so. So, parang lalapit na yung loob natin sa kanila. Pero ang ending, tayo pala ay ginugoyo. Nakita ninyo nangyari kay Minardo Guevara? Kung saan nagurgur na siya, pinalitan siya dahil for defying the government, not defending the government. Kasi abogado siya ng gobyerno pero ayaw niyang i-represent sila, ang mga mokong na to. Anong ginawa? Kunwari, nagkaroon sila ng courtesy resignation pero siya lang talaga naman ang target. Yun ang ibig kong sabihin na if you defy the government, may kalalagyan ka kaagad. Pero ito, Cheese Escudero, Jaime Marcos, you name them, there's few there na ganito ang kanilang kunwari. Kaya yung impeachment na yan, matutuloy yan. Yung ICC arrest ni VP, ni Bato, ni Bongo, matutuloy yan. Kunwari lang sila, they're trying to hide their priority moves with all of this chaos. Alam na namin ang karakas ninyo.